Pati presyo at supply ng iba't ibang gulay sa Tandansora Market apektado rin ng mga nagdaang bagyo. Live mula sa Quezon City, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Igan, nagsitaasan nga ang presyo ng mga gulay kasunod ng mga nagdaang bagyo. Ang kada kilo ng bell pepper nasa 450 pesos ngayon. Ang siling green, 400 pesos naman. Kapresyo na yan ng karneng baboy. Ilang linggo na raw nahihirapan sa pagkuha ng mga supply ng gulay na kanilang ititinda si Realin. Nabawasan daw kasi ang supply mula sa mga probinsya kasunod ng mga nangyaring lindol at bagyo. Kaya ang mga presyo dumoble o higit pa kada kilo. Yung pinaka-main reason talaga po is yung bagyo natin na nauna po yung lindol, tapos dumaan yung bagyong Tino, sumunod po yung bagyong Juan. Kaya doon po talaga pumalo na sunod-sunod ang pagtaas ng gulay. Dito sa Tandansora Market sa Quezon City, ang kada kilo ng bell pepper nasa 450 pesos ngayon na dating 250 pesos. Ang siling green, mahigit doble ang itinaas sa presyong 400 pesos mula sa 180 pesos lang. Ang siling labuyo, 500 pesos na ang kada kilo. Ang luya at Baguio beans aabot naman sa 250 pesos na dating 180 pesos hanggang 200 pesos lang. Tumaas naman ng 100 pesos ang kada kilong lettuce na nasa 300 pesos ngayon. Ibinebenta ang repolyo na aabot sa 160 pesos. Ang kamatis, 160 pesos din ang kada kilo. At ang sibuyas, mas mahal ngayon ng 70 pesos na mabibili sa 250 pesos. Tumaas din ang kada tali ng mga dahong gulay, gaya ng dahon ng sili at ampalaya, pati na ang talbos ng kamote. Ang dating presyo na tig 10 pesos lang, nasa 15 pesos na hanggang 25 pesos. Samantala, wala naman nagbago sa presyo ng patatas, bawang, broccoli, sayote at kalabasa. Bumaba naman ang presyo ng carrots na nasa 200 pesos ngayon. Gayon din ang talong na 160 pesos hanggang 180 pesos. Si Liani, todo tipid daw sa pamimili. Pechay, yun lang. Tapos isda na tilapia kasi mahal ngayon eh. Sakto lang din yung budget. Mahal ang gulay ngayon. Tapos nagmahal din yung mga karne, mga isda. Ganun. Lalo kasi bumagyo. Wala muna yung sa cravings. Sa tabi muna. Kasi on the budget na tayo. Igan, ayon dun sa mga nakausap natin nagtitinda ay wala pa raw katiyakan kung kailan nga bababa ang presyo ng mga gulay. At yan, ang unang balita mula po dito sa Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Magkakaroon na muli ng pagdinig kaugnay sa flood control projects ng Senate Blue Ribbon Committee. Ibinalik din bilang chairman ng komite si Senador Ping Lacson. Kabilang sa mga iimbitahan sa Biyernes, si dating Congressman Zaldico, late 1st District Representative Martin Romualdez at ilang pang kongresista. May unang balita si Joseph Morong. Hearing is resumed. Mahigit isang buwan matapos magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Is it by call to order? opisyal na magbabalik si Senador Ping Lacson para pamunuan ng komite. Walang kumontra sa botohan sa plenaryo. Sa Biyernes ang susunod nitong pagdinig kaugnay sa flood control projects. Kabilang sa iimbitahan si dating Congressman at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico kahit sa pamamagitan ng video conferencing. Imbitado rin sina dating House Speaker Martin Romualdez, 17 kongresista na pinangalanan ng mga diskaya at Congressman Eric Yap na dating House Appropriations Committee Chairman. Sakaling gumulong na ang mga kaso sa korte, posibleng tapusin na ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pag napal information sa court, Sandigan Bayan man or courts, RTC, so baka mag-set in yung sub judice rule. So medyo pigil yung magiging hearings. Ayon sa Office of the Ombudsman, ngayong linggo o sa susunod na linggo, posibleng isampang kaso laban kay dating Congressman Zaldico na founder ng Sunwest Construction Company, mga kasalukuyang opisyal ng Sunwest at mga opisyal ng DPWH Mimaropa. Kabilang sa isasampa ang malversation of public funds. Kaugnay ito ng umano'y substandard na 289 million peso flood control project sa Nawan, Mindoro Oriental. In absentia, kasi nga, they refused to receive the subpoena, kaya considered waived na yan.
under due process yan. Siyempre, bibigyan mo sila ng pagkakataong sumagot. Alam naman natin na umalis na siya, tumakas siya, hindi siya bumabalik. At ayaw tanggapin yung sabina na binigay sa kanila. Kaya, further solution na yan. Sa mga naunang pahayag ni Ko, sinabi niyang wala na siyang koneksyon sa SunWest dahil nag-divest na siya sa kumpanya mula na maging kinatawan ng Ako Bicol Party List. Meron tayong dyan pag-aaral sa beneficial interest. Kahit nag-divest, sa kanya pa rin. Sa kanila pa rin. Alam mo, madali magdahilan na nag-divest, pero kung sa kanila pa rin yan, kung sa anak niya nagpunta o sa kapatid niya nagpunta, di prohibited interest pa rin yun. Bawal pa rin yun. Pinaniniwala ang nasa ibang bansa pa rin si Ko. Kung may sasampa na ang kaso, maaari nang makansela ang kanyang passport ayon sa ombudsman. Diyan na magsisimula ang pag-cancel ng passport kasi pag naisampa yan sa Sandigan Bayan, kinakailangan mo ng court order para makansela ang passport. Patuloy naman ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kaugnay niyan ay hiniling ng ICI sa Kamara ang pagbibigay sa kanila ng immunity mula sa criminal and civil charges. Sinabi yan ni ICI Executive Director Brian Hosaka sa pagdinig ng House Committee on Government Reorganization kaugnay ng House Bill 4453 na layong bigyan ng dagdag na kapangyarihan ng komisyon. This is indeed very important too, considering that in fact we parrot, and we also would recommend Section 5, wherein it says that exemption from criminal and civil liability, that no criminal and civil action shall lie against the Commission or any member thereof for anything done or omitted in the discharge of the task contemplated to this Act. May panukala rin para sa isang Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC. Sa Senado, binubuo na ng Technical Working Group ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang panukalang batas para buuin ang Independent People's Commission o IPC. Ayon sa chairman ng komite na si Senador Kiko Pangilinan, hindi na lamang fact-finding kundi mas may pangil ang binubuong IPC. Kagaya ng pagkakaroon ng kapangyarihang magpadala ng sabina, makapag-freeze ng mga asset at makapag-contempt. Sa mga nagsisinungaling o kaya ay hindi sumasagot ng maayos. Target ni Pangilinan na pagdebatehan na ang panukala at maipasa ang bersyon ng Senado bago matapos ang taon na ito. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Hindi pumasok sa Senado kahapon si Senador Bato de la Rosa. Kasunod yan ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may arrest warrant na raw ang International Criminal Court para sa dating PNP chief. May unang balita si Mab Gonzales. Nitong weekend, umugong ang usapang may warrant of arrest na ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang nagsabi niyan sa isang panayam. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero hindi pa yan, hindi siya official copy. Sa sesyon ng Senado, absent si de la Rosa. Ayon sa kanyang staff, walang pasabi ang senador kung bakit hindi pumasok. Hindi pa rin daw siya nakakausap ni Senate President Tito Soto na kumonsulta na sa mga legal expert ng Senado. Hindi ko pa natatanggap kung ano yung mga opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time. During the time, Senator De Lima, Senator Trillanes, yun lang yung mga nabanggit ko ng mga positioning namin. Pero iginiit ni Soto na hindi pwedeng arestuhin sa loob ng Senate building ang sino mang senador. Lalo na pag nagsisesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsisesyon, may darating arestuhin yung senador. Hindi ko ipapayag. Pero sir, yun hindi matter of practice. Kung pipiliin daw ni De La Rosa magpakanlong sa Senado, ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, alinsunod sa konstitusyon ay limitado lang ito. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. May immunity from arrest when Congress is in session. Tinawagan daw ni Lacson si De La Rosa na kapwa niya naging PNP chief. He was not picking up, and the following morning I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice, no. Hindi para magtago, kundi para how to go about facing criminal charges. Sabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sana hindi na umabot pa sa pagtatago. Let him file what he has to file, the bail, kung habeas corpus, kung anuman. Then let him have his day in court. Kasi pag dito magkakatensyon pa tayo eh.
'Di ba? Yung hindi lang natin pinag-uusapan dito yung institusyon ng Senate. Mas importante pa sa Senate is our democracy. Dagdag ni Cayetano, dapat korte ang magdesisyon kung pwede bang ipaaresto sa bisa ng ICC warrant si De La Rosa. Hindi naman pwede kung sinong admin siya na lang kasi hindi na tayo rule of law nun. There has to be a final arbiter, and if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Paglilinaw ng Department of Justice, wala pa silang natatanggap na kopya ng sinasabing arrest warrant. We have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. Sakaling meron daw warrant ay susunod nila ang Justice Department. We will have to comply. One of the possible situations would be just determining the length of time when it would actually be implemented. Ayon sa DOJ, sa ilalim ng batas, dalawa ang opsyon nila para ipatupad ito. Ang surrender o pagsuko sa individual na inisyuhan ng warrant ng ICC at ang extradition. Ang extradition hindi raw agad-agad maipatutupad at dumadaan sa korte. Kabilang sa mga argumento kontra rito ay hindi naman bansa ang ICC para humiling ng extradition. Ayon sa DOJ, mas madali at mas maigsi raw kung surrender ang gagawin. Pero ang hakbang na ito, kino-question sa Supreme Court. Kasunod yan ng pag-escort ng mga tauhan ng gobyerno at pagsakay sa eroplano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa The Hague. Isa si De La Rosa sa mga humiling sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC, lalo't hindi na aniya miyembro ng ICC ang Pilipinas. Hihintayin daw ng DOJ ang desisyon ng korte. We want to be more circumspect in any action that we will be taking. Even if we may not be part of the ICC anymore, there is still that principle of reciprocity that governs between relations among nations, and in fact, reciprocity and comity. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.